mga ugali ng isang Pilipino at bakit nagiging ugat ito sa pagkalugi ng isang sari-sari store negosyo or kung ano man yung negosyo meron ka. So yung numero uno dito is, of course, tayo mga Pilipino at first, pag startup na negosyo, masyado tayong focus. Focus tayo ng focus, parang andun tayo palagi sa tindahan, tayo talaga yung nagmaman nito. And then, at time goes by, dumadami yung tao, dumadami yung customers, lumalaki yung sales natin, at parang nagiging kampante na rin tayo. Ang nangyayari is, iniiwan na lang natin ito sa mga tagabantay, at paminsan-minsan na lang tayo pumupunta sa tindahan natin, parang kumukuha na lang tayo ng pera. Sadly, pero usually ganun yung mga ugali natin, most of us, hindi naman lahat, pero most of Filipino has this kind of mentality when it comes to business na pag tumatakbo na lang okay ang negosyo, hindi ko na kailangan talaga mag-focus dyan. Mali po yun. The more, kung ano yung sinimulan mo ng day one, sa sari-sari store negosyo mo, karinderya mo, kung ano yung negosyo niya, na naging okay, dapat every single day is ganun ka, diba? Ganun yung ugali mo. Palagi mo tinitingnan pa rin yung cash flow, yung inventory, yung ordering, supplies, lahat. Hindi pwedeng pabayaan mo yan kasi it's just in a matter of time, mawawala, malulusaw yung capital mo, malulugi yung negosyo mo, diba? So, baguhin natin yung ganyan, diba? So, still, kahit hindi tayo palaging nandyan, mag-install tayo ng mga CCTV camera, maglagay tayo in place ng magandang inventory, and maging visible tayo. Most of our time, kailangan nakaspend sa negosyo natin, diba? Kailangan makita talaga ng mga, ano ginagawa mo dyan, Shomai? Hindi ka dito. Kita ka sa camera. Ayun, kailangan ipakita mo talaga sa mga empleyado mo o sa mga tagabantay mo na dedikado ka, nandyan ka palagi upang iwas nakaw. Ayun. Kasi pag wala ka dyan palagi, baka manakawan ka lang ng manakawan, diba? So, isa yan sa mga pag-uugali na kailangan natin baguhin. Secondly is yung masyado tayong nagtitiwala. Ayun. So, hindi dapat masyadong nagtitiwala. When it comes to tauhan natin, kailangan talaga ilagay pa rin natin into order na ma-manage natin sila ng mabuti. For example, inventory, naglalagay tayo ng inventory, nagka-count tayo ng stock, sine-check natin yung CCTV, hindi yung hinahayaan lang natin sila kasi baka nagiging ugat na sa nakawan yung tindahan natin, di ba? Dahil sa kababayaan natin. Minsan masyado tayong nagbibigay ng trust natin sa mga nangungutang sa atin. So kahit alam na rin natin na wala silang paraan upang magbayad sa atin, pinapautang pa rin natin kasi nga masyado tayong nagtitiwala na magagawa nila ng paraan. Ang ending is, tayo ang kawawa kasi hindi tayo nababayaran, di ba? So, kailangan pag nagpapautang, alam natin may limitation. Maglagay tayo set tayo ng limitation sa kanila, kailan sila dapat magbayad, and magkano na ba yung pwede nilang utangin. Huwag masyadong magtiwala ay kailangan mag-focus tayo sa sari-sari store negosyo natin, karinderya, kung ano man yung negosyo meron tayo dito sa Pilipinas. Okay? I hope you learned something. Have a good day.